Babalik ako sa politika. Survey number 1 sa ngayon. Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Maski matanda. Saan man yung sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipinos. Ngayong gabi na ninyo ako patayin. Kasi pag ako ang nanalo nakaupo, talagang papatayin ko kayo. At yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo. Kaya to the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines. Babalik ako sa politika. Survey number 1 sa ngayon. Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Maski matanda. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. Simple lang naman yan. Hi guys, magandang araw sa inyo. Ang ipipicture ko po ngayon ay ang aking sarili. Yes, you heard it right. Ang aking sarili. Yung mga talumpati ko naman ang inyong pakinggan. Ito po ang pamagat niya ay Abandon Ship on 2024. So, simulan na po natin. Kasi ako yung maririnig nyo eh. Eto na po. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At medyo i-touch natin ng konti yung mga nagko-comment. Mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. So, bago po ako magsapol, ako po bumabati po muna sa inyong lahat ng maligayang bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. So maya lang, bagong taon na, photo ka na naman to, kaliwat kanan. So sana salubungin natin ang taong 2024 ng masigabo. Baga masaya tayo. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. At yung mga paputok, medyo iwas-iwas tayo, layo-layo tayo. Kasi alam nyo naman, maraming nadidisgrasya dyan sa paputok. Sa aming lugar, meron kaming isang area na paggaganapan ng New Year namin. Yung mga putukan, yung mga fireworks. So, ganun po din sa aming lugar. So, sana naman sa inyong lugar, ganun din. At least, hindi na tayo gagastos. Manunood na lang tayo. Ang daming aso dito sa aming lugar. Kaya, mahirap pasokin tong lugar namin. Ayun po. So, simulan na natin po yung patungkol sa ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kung nakakapakinig kayo ng mga balita, lumabas na naman po yung survey. At itong survey na to ay hindi natin mapagkakaila na ilang beses na. Ngayong taon na to, 3 beses. 3 beses naging top 1 for senator itong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Imagine. So hindi natin madadaya yan. Iba't ibang survey company na yung nagpa-survey diyan. Siyempre yung iba yung hindi kumbaga hindi naniniwala sa ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. Na survey lang yan, hindi po. Makatotohanan po kasi 3 3 survey na yan sa loob ng 1 taon at top 1 siya palagi. Yung trust rating nga niya, imagine niyo 92%. Nye. Kasi po alam niyo,
marami pa pong naniniwala at nananalig sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit kanyo? Kasi ang mga nagawa niya, yung accomplishment niya nung siya'y nanunungkulan bilang isang Pangulo ng Pilipinas. At hindi pa yun, guys. Naalala nyo, nung nagsimula siyang maging mayor ng Davao City, hanggang siya kumandidatong Pangulo. So, ang dami na rin niyang pinagdaan ng batikos, ang dami na rin niyang, alam niyo naman, siyempre, yung bumabatikos, yung kalaban sa politika ng ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Diggs. So, kami po kasi ay mga nananahimik lang noong mga panahon na yon. Tumitingin lang kami kung ano ang nagagawa. Yun po ang tinitignan ng ating taong bayan dito sa Pilipinas. Yung may nagagawa. Siyempre, pag may nagawang mabuti, haharangin niya ng mga kalabang politiko. Alam niyo yan. Ganoong karumi ang politika dito sa Pilipinas. Alam natin yan. Napakarumi po ng ating politika dito. Kahit may nagagawa ka na mabuti, kahit na sabing wala kang ninakaw sa kaba ng bayan, sasabihan kang, nagnakaw yan, ganun. Wala namang ebidensya. Ayun. Tapos isasabihin, year-ender na po ito, guys. Pasensya na. Gusto ko lang magsalita ng ganito kasi 2023 ngayon, 2024 na mamaya. So, iiwanan ko itong mga init ng ulo. Hindi naman mainit ng ulo, kaya lang, nagko-komento po ako. Kagaya nung nagkomento. Thanks, but no thanks. Kasi babalik sa pagka-senador ang ating, babalik sa politika. At senador ang pinatatarget ng mga supporters ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, sa senador. Di ba? Kung maging, ano pa siya, Senate President, wow, bonggang-bongga yun. Ang magagalit niyan, guys, yung mga hindi sumasang-ayon sa ating dating Pangulo kay Tatay Digong. So, yun. Kokonti lang po yan. Kokonti lang. For sure, kokonti lang po yan. Maniwala kayo, kokonti lang. Tahimik lang yung mga DDS supporter eh. Yung mga talagang totoong DDS. At masasabing DDS kasi tumitingin doon sa nagagawa ng isang politiko kagaya ng ating Tatay Digong. Nakikitatay na ako kasi yun ang usually tinatawag ng mga supporter ng ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun, nag-comment siya, ang sabi niya, thanks but no thanks. Ano kaya yun? Inaano kaya siya? Grabe. Thanks but no thanks. Para lang sabing siya salungat sa mga nagawa ng ating dating Pangulong Duterte. So, no nonsense. Wala siyang kumbaga, wala siyang logic, wala siyang yung bakit kailangan pang i-comment yung ganon? Wala rin eh. So, laban kayo sa ating dating Pangulong Duterte? Kay Tatay Digong? Nakakaano lang po. Sayang lang yung pagtatype nyo sa comment box dito. Kasi, syempre, alam natin, hindi talaga siya yung mga supporters. Hindi na naman natin siya masisisi. Supporters siya ng ibang politiko eh. Or hindi siya nasiyahan dun sa mga accomplishment na nagawa ng ating dating Pangulong Duterte. Yun. Tapos meron isa pang nag-comment, sasagutin ko rin, na sino ba ang nagbenta sa West Philippine Sea? Nakakaano ng banks, wala na nga akong banks. So, nariyan pa rin yung West Philippine Sea. Hayaan na natin dun sa mga nanunungkulan at ang ating mga kasundaluhan. Ang patungkol niyan sa West Philippine Sea. Naroon na ako. Atin talaga yung teritoryong yon. Yung mga part dun sa yung ECC, Exclusive Economic Zone. Pero ano magagawa natin? Diba? Kokomento lang kayo, gagalitin nyo lang ang bawat isang bansa. Diba?
para lang, kumbaga, masabing kayo ay may ginagawa. Wala rin tayong magagawa. Sila po ang pwedeng magsolusyon doon. Gumawa ng solusyon para doon sa ating teritoryo. At atin naman yun. At dapat nating ipaglaban. Pero kung lang, guys. Kung lang, hindi yung gagalitin natin yung ating counterpart. Di po, alam nila yung kanilang ginagawa. Alam nila yung ginagawa nila. At ang unang niya, yung ating mga kasundaluhan ang makakasolusyon dyan. Matatalino yung mga yan. So, hayaan na natin sana, huwag na tayo makisawsaw doon sa West Philippine Sea. Kasi wala rin naman tayo magagawa, di ba? Sila yung makakagawa ng karapat-dapat na solusyon patungkol doon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tapos ang tanong nga niya, sino raw nagbenta? Sabi ko, maglabas ka ng pruweba para nang sa ganun, malaman natin. Kung totoo yung sinasabi mong sino yung nagbenta na yan, ilabas mo. Tapos nagbigay siya ng clue. Yun daw nagsabing magje-jet ski papunta dun sa West Philippine Sea. Yun daw ang nagbenta na sinabi niya dun sa comment box. Grabe may masabi lang talaga. Pagpaumanin nyo guys, 2023 pa lang yan Hindi naman ako nang-aaway. Iiwanan ko itong mga, kumbaga, yung hindi naman kasi mainit ang ulo ko, yung mga pananalita na to na aking sinasambit ngayon sa inyo. Walang sense. Walang sense na nag-jet ski. Sige, sagutin mo sino yung nag-jet ski. Yung magje-jet ski pala. Yung nagbabalak mag-jet ski. Kung sino man yung sasakop sa teritoryo ng Pilipinas. Pupuntahan ko yun at magje-jet ski ako. Ano yun kumbaga mga... Diyos ka talagang wala talaga. Kasi alam niyo kung bakit ganyan. Nagsusumigasig yung iba na ganon. Paumanhin po dun sa mga nag-comment. Hindi ko po kayo naaway. Pero, hindi niyo po ba nababalitaan? Abandon ship na po. Abandon ship. Kasi yung kapitan ng barko, wala. Hindi natin makita. So, tayo mga pasahero, butang natalo na tayo dito sa barko at baka ako malunod. Yun din yung sabi niyo sa akin mga naunang vlog Kapitan, nasaan ka na? Kapitan! Siyempre, ganun ang ating sasambit. Wala yung kapitan. Sabi nga ni Mrs. Roganda Sasot, may butas na yung barko. Patsipa lang pala yun nung panahon na yun. So, palubog na ng palubog. Kapraso na lang. Ano gagawin? Abandon ship. Kahit hindi yung kapitan nagsabi. Siyempre, yung mga pasero na lang magde-decide. Kailangan ako, hindi ako marunong lumangoy. So, ibig sabihin, kailangan ko ng salbabida. I need to save my life. Abandon ship. Diba? Nakakaano po. At totoo naman po, yung barkong yan, palubog na po. So, wag na po tayong manisi dun sa captain ng barko kasi walang nagawa talo na tayo sa barko, talo na. Tapos meron pang narinig ako na babalitan doon sa ibang vlogger. Pasensya na po doon sa ibang vlogger alam ko naman pong kayo for the views lang Hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Kilala nyo po kung sino kayo. So, nananawagan siya guys. Suportahan nyo naman ang ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. So nag-isip ako, bakit susuportahan? Dati na kami sumusuporta kaya kami sumusuporta dahil sa kanyang mga accomplishment, dahil sa kanyang mga nagawa simula noong 2016 pa. Actually, hindi nga noong 2016 nung maging mayor siya ng Davao City, nababalitaan natin sa periodiko, sa mga telebisyon, kung ano ang totoong ginagawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa Davao City pa lang. Imagine ninyo, balitang-balita yon. Nung nasa Davao City pa siya, dinatnan na niya yung magulong Davao City. Hindi pa nga Davao City yun nung araw So, ano nangyari? Nalinis niya ang Davao.
Nalinis niya ang Davao City. Talagang ang daming krimen doon. Talagang naglaganap ang mga droga, kung ano-ano pa. Nung panahon na yon. So, ano ginawa niya? Nilinis niya yun. 2018, 2019, 2020, and so on and so forth, di ba? Talagang 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang sa nagpresidente siya. Kumandidatong presidente ng 2016. Nalinis niya. Ngayon nga, imagine niyo, totoo yung sinasabi niya. Na pumunta ka ng Davao, maglakad ka dyan, walang gagalaw sa iyo. At napatunayan ko po yan. Ito nga, souvenir ko, sombrero, I love Davao. Wow! Nagpunta ako doon. At ako nagpatuloy kasi gusto kong mapatunayan. Kung totoo yung pinagsasabi niya ng panahon na yun na maglakad ka sa Davao City, walang mangyayari sa iyong masama. At napatunayan ko yun. Kayo, yung iba, guys, hindi lahat kung sino man yung yung bumabati ko sa ating Tatay Digong. Punta kayo. Patunayan nyo doon. At mag-imbestiga na rin kayo doon sa mga mamamayan doon na kung siya ay kurakot, magnanakaw, yan yung mga kinokomento nila mamamatay tao. Yan ang mga pangkaraniwang ibinabato sa kanya. Pero, wala namang napatunayan. May napatunayan ba kayo? Wala. So, tigil-tigilan nyo na po yan, guys. Kasi, yung iba dyan, alam natin naman yan yung mga naglalabasan naman yan, mga trolls na yan talagang for the views yung iba talagang bayaran. Pasensya na po sa inyo kung sino man po yung nasasaktan, paumanhin po. Totoo naman po, for the views kayo. Ako nga tingnan nyo, kumikita ba ako dito sa YouTube? Hindi ako kumikita rin sa YouTube. Ilan na yung subscriber ko? 2,700 plus. Nagsimula po ako mag-YouTube noong February. At ang aking content o ang aking niche na tinatawag dito sa YouTube ay travel. Travel po ako noon. Nagpunta na ako ng ang unang pinuntahan ko at binlog ko yung 100 Island. Isinunod ko yung Palawan. Tapos sinunod ko yung Davao City. At gusto ko nga mapatunayan kung anong meron dito sa Davao City. At napatunayan ko, napakalinis po na lugar. Payapa po ang kanilang pamumuhay doon. So, yun nga, talagang maganda sa Davao City. At ginawa rin niya nung panunungkulan niya doon. Ang dami niyang pangako, di ba? Ang dami niyang pangako, ibinlag ko nga yun nung nakaraan At natupad naman. Kaya nga sinasabi nga, yung sinasabi lang, tulungan nyo si Tatay Digong. Kasi hindi na po kailangan ng tulong ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mas marami pang nananalig sa kanya. Talagang napakarami pong nananalig sa kanya at naniniwala sa kakanyahan sa pagtulong ng bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Alam po natin yan. Napakarami pa. Tahimik lang yung mga yan. May nag-comment nga sa akin, sabi, napakahirap naman mag-comment dito sa iyong YouTube channel kasi pag nag-comment ka, babarahin ka ng iba. Hindi po. Diba? Nananahimik lang yung mga yan. Ayaw nila ng kumbaga yung diskusyon, maraming diskusyon. Miski man ako, kung mapapansin nyo nga sa aking vlog, kinokomentohan ko lang. Pero hindi ako nang-aaway. Ngayon nga, hindi naman ako nang-aaway, pinapaliwanag ko lang po kung ano yung totoong nangyayari. So, balik tayo sa naghihikayat na ating ipagtanggol ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po kumbaga, hindi na kailangan nyo. Halimbawa, magbablog ka. Nananawagan po ako sa mga supporters, mga dating supporters ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa isip na namin yan. Nasa isip na namin yan na talagang hindi mo na kailangang tulungan pa kasi narito kami. Narito kami para suporta ng ating Tatay Digong. Yung iba, mga nananahimik lang yan. Pero kami po na mga nagmamahal sa ating
dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tumitingin kung ano yung mga nagawa niya noong nakaraan. Hindi nyo po maitatago yon. Kahit na anong batikos ang gawin nyo sa ating Tatay Digong, hindi nyo po maitatago yung totoong ginawa niya. Sabi niya, mamamatay tao yan, mamamatay tao yan. Nasaan ang ebidensya nyo? Papapasukin namin ang ICC po. So, good luck po. Kagaya nga ng sabi sa ating si Sir Dado. Subukan nyo. Subukan nyo papasukin yung ICC. Subukan yung kumbaga gawa ng masama ang ating mga Duterte families. Abandon ship talaga ang mangyayari sa inyo. O konti lang naman kayo. O konti lang kayo. Siguro sa populasyon ng Pilipinas, nasa 8% lang kayo. Yung nga yung kinumento ko dun sa isa. Sabi ko, 92% dito sa kabuuan ng Pilipinas. Saan ko raw kinuha yun? This sa survey. At saka yung mga na hidden na nakakatago lang dyan sa tabi-tabi na anytime na kailanganin ng tulong ng ating mga Duterte family, lalabas yung mga yan. Kasi yun ang pagbabayad o kumbaga kung ano yung mga ginawang kabutihan ng ating dating Pangulo, sinusuklian po namin yan. Kagaya ko, ano ginagawa ko? Sinusuklian ko yun, yung mga nakakamit kong kumbaga dito sa Pilipinas na ginhawa sa buhay. Hindi sa pera yon, ha. Ginhawa na naranasan ko nung panunungkulan niya dito sa Pilipinas. Mahal niya ang taong bayan. So, ang sinusukli ko ay ang pagsuporta sa kanya. Dahil totoo namang maraming nagawang kabutihan sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kung meron siyang nagawang palso, hindi po niya kasalanan niya. Kasi walang presidente o walang nanunungkulan na 100% nagawa niya ang lahat. You cannot please everybody. Lahat hindi nyo kumbaga magiging 100% yung kanyang magagawa. Hindi po. Pero mas malaking porsyento ang kabutihang nagawa niya dito sa bansang Pilipinas. Bakit kanyo hindi niya maperpekto? Unang-una, siya po nasa taas, naging presidente. So, magbibigay siya ng mga, maglalagay siya ng mga tauhan niya sa baba. Di ba? Tapos hanggang sa baba. At itong nasa baba niya, maglalagay pa rin ng tauhan. So, pababa, naglalagay ng tauhan. Yung mga kaalyado. So, yung mga kaalyado niyang kanyang ipinosisyon, hindi na mga 100% na kung ano iniisip niya, pag binigay niya, kasi hindi siya nakikialam, basta naiposisyon kita dyan, bahala ka. Kailangan gampanan mo yung tungkulin mo. Hindi naman po pwedeng lahat ng tungkulin nasa presidente. Siyempre, may mga appointed officials yan pababa. Doon nagkaroon ng problema. Yung mga na-appoint na opisyal pababa, nakita naman natin mga nakaraan. Kaya hindi, kahit sinong presidente o manunungkulan, hindi kayang perpektuhin ang kanyang mga nagagawa. Pero, nakita niya naman, noong panahon niya. Diba? Marami siyang nagawang kabutihan. Although, yung mga tauhan niya, gumawa ng palpak, pinilit niyang ituwid yun. Ano ginawa niya? Pinagsisipahan niya yung mga opisyalis na yun para palitan nung talagang nanunungkulan tapat sa ating inang bayang Pilipinas. Yun po. So, balik tayo dun sa abandon ship. Abandon ship na po talaga. Yun po. Abandon ship na po talaga. Nakikita naman natin Abandon ship. Nakikita natin. Kaya po, yung mga nagsasabi dyan, hindi, huwag kayong tatalon sa barko. Wag. Malulunod ako Bakit hindi ako tatalon sa barko? Mag-aano na ako, magsasalbabida na ako, para ako masagip ko yung sarili ko. Diba? Abandon ship po talaga.
Kaya nakakalungkot po. Nakakalungkot po ang ano. Ay, ako, nakikita nyo naman ang nangyayari eh. Nakikita nyo, hindi ko na kailangan explica sa inyo. Kumbaga talagang todo pa kayo nagtatanggol dun sa inyong mga amo. Tapos, ang titirahin nyo, yung ating Tatay Digong, para lang bumango uli kayo. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Nakakaano po. Again, 2023 ngayon. Next year, 2024. Medyo year-ender ko na to. Itong aking pagbablog na to. Year-ender. Might be last vlog ko ito, this 2023. At mag-isip-isip na tayo ng New Year's resolution natin. Kung kailangan yung magsisi sa ating mga kasalanan, magsisi na po tayo. Yung mga nagawa nating mga kabalastugan noong 2023, wag na natin dalhin sa 2024 para harmonious, maganda ang pagsalubong natin sa bagong taon. So, yun. Abandon ship. Abangan ang susunod na kabanata doon sa barkong palubog na. So, hanggang dito na lamang po guys at maraming salamat po doon sa mga tunay na sumusuporta sa ating Tatay Digong. Kasi mga organic tayo. Halos lahat, 80% tahimik. Tapos merong mga, hindi naman lahat ng vloggers kung sino na yung tatamaan. Yung mga vloggers na nananawagan para suportahan ang ating Tatay Digong. Kakatuwa lang. Malamang-lamang kasama sila dun sa mga mag-abandon ship. Tatalo na sila sa barko kasi nakikita nila, palubog na yung barko. Talo na tayo guys. Talo na tayo. Doon na tayo sa ibang barko. Or bumalik na tayo doon sa dati nating barko. Ay, nako. Ay, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Kung saan maganda yung barko, natural syempre, pupunta ka doon sa, at kayo naman maluwag na tatanggapin ng dating barko na yon. Yung dating barko na umaruga sa inyo, at nagmahal sa inyo, at nagsilbi sa inyo ng tapat, at kumbaga, hindi kayo pinabayaan nung panahon na naglalakbay yung barkong yon. At itong abandon ship na to ay magtatalo na kayo. Dati kayo narito sa barkong to at nakita nyo itong barkong sinampahan nyo ipalubog na. Tumalong kayo at sumampa kayo dun sa dati nyong barkong kinalululanan. Tatanggapin kayo. Tanggap talaga. Tatanggapin kayo. Ng barkong dati nyong kinalululanan o sinasakyan. Welcome na welcome kayo guys. Welcome na welcome kayo sumampa uli dun sa dating barkong inyong sinakyan nung panahon na yon. So, welcome po kayo sa barko, dati nating barko, yung lumang barko natin na matatag pa rin. May pwesto pa po. Marami pang pwesto ron. Kayo nga lang ang kayo nga lang ang umiba ng barko at nung palubog na, abandon ship na kayo, pupunta kayo dun sa... Welcome na welcome kayo dun sa lumang barko. Welcome kayo ng buong puso. Walang pagdududang kayo ipasasampahin dun sa barkong yun. Dahil kailangan din naman kayo masagip. Kasi palubog na eh. Pilipino tayo, sumakay na kayo, balik na kayo. Diba? Ganun po ang totoong nangyayari ngayon. So, abandon ship. Welcome. Sampa uli kayo sa dati nyong barko. Welcome na welcome kayo. Pero, ingat lang kayo. Di ba? Kasi pag sampa doon, baka kayo itulak kayo ng palabas ng mga dating, yung mga nakapirming, hindi nagpunta doon sa dating magandang barko. Kumbaga, stay put lang sila dito, sa lumang barko, at hindi sila tumalon papunta dun sa bagong barkong talagang kumbaga napakaligaya nung panahon na yon. At ngayon babalik kayo dun sa lumang barko, pwede naman. Kaya lang
ano kayo dun sa mga nakasakay ng hindi umalis dun sa barkong yon, yung lumang barkong tinatawag. Pagsampa nyo yun, ingat lang kayo, baka itulak kayo ng mga nakasakay ng dati kasi nakita nila yung mga ginawa nyo nung panahon na yun eh. Bago kayo lumipat dun sa bagong barko yung abandoned ship na at pupunta, ingat lang kayo, baka itulak kayo. Pero hindi naman siguro. Hindi naman siguro kayo tutulak nun. Hindi kayo tutulak kasi kapwa Pilipino kayo. Kaya kailangan masagip kayo doon sa bagong barko na yon. Dahil sa lumang barko pala, sorry. Na iniwanan nyo yung bagong barko, punta uli kayo sa dating barko na lumang-luma na. Welcome kayo doon. Welcome kayo. Kasi mga organic yung mga taong nakasakay doon sa lumang barko na yun eh. Na tapat na naglinis ng barko na yon kahit na nilulumot na at sabihin na natin yung makina ng lumang barko na yun papapagpag na, sila pa rin nagme-maintain na doon sa lumang barko na yon at patuloy pa rin naglalakbay sa karagatan ng smooth, slowly but surely. Yan. Hello po guys at mulit-muli happy New Year po sa inyong lahat. At yung mga dating nasa lumang barko, pumunta sa bagong barko at nag-abandon ship, babalik ulit din sa lumang barko, welcome kayo. Welcome kayo. Kumbaga hindi naman yung mga kagaya ng mga DDS. Hindi naman yung mga kumbaga, mga makasarili. Akapin pa rin kayo niyan. Kaya lang, siyempre, titignan uli yung inyong kapasidad para sa pagbabalik doon sa lumang barko. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po. Again, happy New Year po sa inyong lahat. Peace to all. Magkakaisa na tayo. Babalik ako sa politika. Survey number 1 ka ngayon, Mayor. Mapilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. Simple lang naman yan.